to you on this day. With faith we kneel down to pray. Wash us from our guilt and free us from our sins. Teach us to love you, O Lord. We open our hearts and we praise you, Lord. By your cross you saved the world. Forgive us our sins, have mercy on us. Teach us to love you, O Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa linggong ito, pang-apat na linggo ng panahon ng Kwaresma, ating pinagdiriwang ang Laetare Sunday. Ito ay galing sa pambungad ng mga salita ng Diyos sa ating misa. Inaanyayahan tayong magalak. Inaanyayahan tayong magdiwang, matuwa sa gitna ng ating pagpepenitensya at pagsasakripisyo sa panahon ng Kwaresma. Dahil tayo'y nakatingin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba nagbibigay sa iyo ngayon ng lungkot? Ano ang nagbibigay sa iyo ng takot? Maaaring nangangamba ka dahil sa nangyayaring gera sa gitnang silangan. Maaaring nag-aalala ka sa iyong mga minamahal. Maaaring natatakot ka dahil sa iyong malalang sakit. Maaaring sumasakit ang iyong loob dahil sa nasirang relasyon mo sa iyong asawa, sa iyong pamilya. Ano man ang iyong pagsubok o problema ngayon, kapatid, huwag mong alisin ang iyong tingin sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag mong alisin ang iyong tingin sa Diyos. Dahil ang Diyos, alam niya ang lahat. Pag tayo'y naglalakbay, gumagamit tayo ng GPS. Ang ibig sabihin niyan ay Global Positioning System. Pero pansin niyo, kapag tayo'y nalilihis na sa ating paglalakbay, hindi inaalis ang ating destination. Maghahanap at maghahanap ng ibang lugar, ibang daan para tayo'y makarating sa dapat nating puntahan. Kaya ang GPS natin ay hindi satellite, kundi ang Diyos. GPS means God Positioning System. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng liwanag, ng gabay, ng daan para marating mo ang plano, pangarap ng Diyos para sa iyo at para sa iyo mga minamahal. Itong ating pasalamatan, itong ating purihin sa Diyos sa banal na misang ito. At para tayo'y makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo magpakumbaba muna. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Kaya naman, sabihin nating lahat, inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa. Panginoon, mababa.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsasampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta kay Hese na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Isa-isang tinawag ni Hese ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Hese, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastor ng aking mga tupa," sagot ni Hese. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo. Hindi natin sila sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Hese. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol kong Panginoon, Diyos, hindi ako magdaraot. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinaghihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at ang sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit, tataglayin,
habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayoy nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiya-hiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sabi ng poong mahal, sa daigdig ako'y ilaw. Kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparam at sa aki mabubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking pinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Pinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noon siya'y namamalimos pa, hindi ba yan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, yan nga. Hindi, kamukha lang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po yun. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at binigyan ng bagong mata, bagong paningin ng bulag. Tinanong siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata at naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakakita na ako. At sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong yan, sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga, sapagkat hindi niya sinusundan ang araw ng pamamahinga.
Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makakagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, pinanganak kang makasalanan, at ikaw pang magtuturo sa amin? At siya'y itiniwalag nila. Nabalita ni Jesus ng lalaking pinagaling niya ay tiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niyang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakikita mo na. Siyang nakikipag-usap sa iyo. Ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Pakigreet nyo naman po yung mga katabi nyo. Joyful Sunday. No? Joyful Sunday po sa inyong lahat. Meron po akong isang kaibigan. Kwento po niya nung minsan daw gusto niyang manigarilyo. Yan, nakakita po siya ng isang tindahan. Tumatawag po itong aking kaibigan. Sabi niya, tao po! Tao po! Bigla daw po lumabas ang isang matandang babae. At tinanong siya, ano yon? Sabi po nitong aking kaibigan, pabili nga po ng sigarilyo. Yung pong Hope, itong matanda daw po, lumapit doon sa ref. Binubuksan daw po niya. Kaya itong aking kaibigan, sabi niya sa kanyang sarili, bingi yata yung matanda. Akala niya ang binibili ko, Coke. Kaya sumigaw daw po itong aking kaibigan. Sabi niya, Nay, Hope po ang aking binibili. Hindi po Coke, Hope, sigarilyo po. At ito daw pong matanda, naiinis. Sinabihan yung aking kaibigan, sabi niya, alam ko, hindi ako bingi. Binuksan daw po nung matanda yung rep. Nabigla yung kaibigan ko kasi nandun daw po yung mga box ng sigarilyo. Yun pala, sira na po yung rep. Ginawa daw po niyang cabinet. Kumuha daw po ng sigarilyo yung matandang babae, tinapon pa daw doon sa aking kaibigan. Sabi niya, oh, marunong ka pa sa akin eh. Alam kong ginagawa ko. O nga naman po, no. Minsan, ganyan tayo sa buhay. Aminin. Parang mas alam pa natin kesa sa Diyos kung ano dapat ang kanyang gawin. Pero tandaan po natin ito, mga kapatid. Mas alam ng Diyos kesa sa atin. Mas alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ang tanong, bakit alam ng Diyos ang ginagawa niya? Kasi kita ng Diyos ang lahat. God sees everything. That is the meaning of God being omniscient. Kita ng Diyos ang nakalipas. Kita ng Diyos ang kasalukuyan nangyayari sabay-sabay. Kita ng Diyos ang kinabukasan ang darating para sa atin. At bukod pa dyan, sabi pa po sa unang pagbasa, nakikita pa ng Diyos ang nakatago. Malinaw sa Diyos yung hindi nakikita ng ating mga mata. What is invisible to us, God sees clearly. Ito po ang kwento sa unang pagbasa. Naghahanap daw po sila ng bagong hari para sa bayan ng Israel. Kaya sinugo ng Diyos si Propeta Samuel sa pamilya ni Jese. Pagkakita daw po ni Samuel dito sa panganay na anak, matangkad, malakas, maganda, ang kanyang tindig, matipuno. Sabi daw po ni Samuel, ito na siguro ang susunod na hari. Pero pakinggan niyo po ang sinabi ng Diyos
kay Samuel. Napakaganda. God says, man judges by appearance, but God looks at the heart. Ang tao tumitingin palagi sa panlabas, pero ang Diyos tumitingin palagi sa loob, sa puso. At alam niyo po kung sinong pinili ng Diyos. Hindi yung matangkad, hindi yung malakas. Pinili niya yung bunso, yung pinakabata, si David. Mga kapatid, huwag nating mamaliitin ang pananaw ng Diyos. Do not underestimate God's vision. Do not underestimate God's plan. Dahil ang Diyos, mas marami ang kanyang nakikita kesa sa atin. Amen? Kaya wag mong agad huhusgahan yung nangyayari sa iyong buhay. Wag mo agad huhusgahan yung mga nangyayari sa buhay mo. Gamit lang ang iyong mga mata. Magtiwala ka sa Diyos. Ang tanong, bakit? Kasi nga, mas malinaw ang kanyang nakikita kesa sa iyo. Ang pong minsan, napaisip lang ako, sabi ko sa aking sarili, napakapalad natin. How blessed are we? Kasi po isipin nyo ito, no? Ang dami na pong trahedya na dumaan sa ating buhay in our lifetime. Pumutok na po ang iba't ibang bulkan. Nakaranas tayo ng mga iba't ibang lindol. Dumaan din po ang napakaraming super typhoon sa ating bansa. Naranasan na din po natin kumalat ang COVID, nag-lockdown na po tayo. Pero tingnan nyo na, karamihan sa atin, buhay pa rin. Di po ba? At meron pa ngang pinapanganak, meron pa ngang sinisilang. Ibig sabihin, ang ating bansa ay buhay na buhay pa rin. Alam niyo po kung pupunta daw kayo sa Japan, sa Spain, 0 na po yung kanilang population growth. Ibig sabihin, yung mga namamatay, sinisilang pantay. Kaya darating po ang araw, darating ang panahon, mas marami na po ang matanda kaysa sa mga bata. Darating po ang panahon, magiging extinct yung mga tao doon. Good news po yan. Anong ibig sabihin? Darating ang panahon, tayong mga Pilipino, dahil napakarami natin, magiging superpower na tayo. Amen? Ang dami po na nalampasan natin bilang isang bansa, bilang isang bayan. Kaya nga po, itong pangamba sa giyera sa Iran, itong mga nangyayaring korupsyon sa gobyerno, sa flood control, malalampasan din natin ang mga yan. Kung nakaraos tayo noon, makakaraos tayo ngayon. Amen? Lilipas din ang lahat ng problema. Dadaan lang. Lilipas din lahat ng mga pagsubok natin sa awa ng Diyos. Amen? Opo. Marami pong mga namatay noong panahon ng pandemic eh. Pero kung iisipin niyo po, babalikan natin, marami din naman magandang naging bunga ito. Kung hindi po dahil sa pandemic, siguro po hindi po nauso yung mga online masses. Maaaring hindi niyo po ako nakilala. Hindi po ba? At tingnan niyo po ngayon, bawat tahanan, bawat cellphone, naging simbahan na. Ang dami ko pong nare-receive na message, nababasa ko po sa comment section, Father, salamat po dahil po sa inyong mga homily, sa inyo pong mga sermon, sa inyo pong salita, nabubuhayan po ang aking loob. Siguro, kung hindi ko po kayo narinig, dati pa sumuko na ako, nagpakamatay na ako. God works in mysterious ways. Amen? Meron pong isang lalaki, lumapit po sa isang pari. Nagtatanong siya, sabi, Father, bakit kaya ang Diyos palagi yang sinisira yung plano ko? Ito pong pari, ngumiti, tinawag yung lalaki, pinapasok sa kumbento at pinagkape siya. Pinagtimpla ng pari ng kape itong lalaking depressed at namumroblema. At habang umiinom daw po ng kape yung lalaki, sabi ng pari, isipin mo yung tasa, no? Kung yan sarado, kung yan buo, kung yan walang siwang, hindi lalabas at makakapagbigay ng kape yan. Di ba? Kung walang butas yung tasa, paano lalabas yung masarap na laman niya? Mananatili lang doon sa tasa, hindi magbibigay yan. Sometimes God
breaks our plans so that His grace will flow through us. You have to understand. Hindi natin alam kung ano talaga ang plano ng Diyos. Siya lang ang nakakaalam. Pero tayo ay palaging inaanyayahan niya, magtiwala ka lang. Dahil bandang huli, meron pa rin yang magandang ending, magandang katapusan. Amen? Kung meron pong isang mahalagang tanong sa atin ngayon, saan ka ba nakatingin? Tandaan niyo po, kung saan ka nakatingin, yan ang iyong mararating. What you perceive, you receive. Napakahalaga po kasi ng ating mga paningin. Vision is very important. Hindi ko po alam kung kayo ay nagmamaneho. Di ba minsan kapag ikaw ay nasa daan, bigla-bigla, uulan, babagsak po ang tubig. Zero visibility po, wala kang makikita. Kung malakas po ang ulan, ang tanong, anong gagawin mo? Di ba? Bubuksan mo yung wiper mo doon sa windshield. Ito po ang tanong, ano mangyayari kaya kung binuksan mo yung windshield wiper, hindi gumagana? Ang hirap po niyan, no? Isipin niyo po, gumagana yung makina mo, umaandar ang sasakyan mo, pero wala kang nakikita. Pwede kang maaksidente, pwede kang masaktan. Kaya nga, pati sa buhay, di gaano kahalaga kung ano yung hawak mo. Mas mahalaga yung iyong pupuntahan. Amen? Aanuhin mo yung hawak mo kung dyan ka lang. Kung hindi ka gumagalaw, kung hindi ka umuusad, ano ka? Patay ka na. Amen? Aminin po natin minsan sa buhay, hindi naman malinaw ang lahat eh. Malabo minsan ang ating kinabukasan, tayo nalilito, hindi tayo sigurado sa kung anong mangyayari. Pero itong mabuting balita, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng liwanag. At ito po ang ating narinig sa nabasang ebanghelyo sa mabuting balita. Meron daw pong isang bulag. Wala siyang makita simula nung sinilang siya. Pero ang Diyos, binuksan ang kanyang mata at nakakita siya. Alam kasi ng Diyos, hindi siya makakarating ng malayo sa kanyang buhay kung wala siyang nakikita. Di po ba? Ganito din po ang pinapaalala ng Diyos sa atin. Kailangan nating umalis sa kadiliman. Kailangan nating pumunta sa liwanag ng Diyos. Kaya nga pinapaalala po sa atin ang pangalawang pagbasa kapag tayo'y nabubuhay sa liwanag, lalabas dyan, mararanasan natin ang kabutihan, ang katotohanan, ang kagandahan ng buhay. Amen? Pero kapag ikaw nabubuhay sa kadiliman, kabaliktaran ang iyong mararanasan. Di po ba? Napakahirap gumaling kung palagi ka na lang nakatingin sa iyong sakit. Mahirap pong umasenso kung palagi ka na lang nakatitig sa mga utang mo. Mahirap din po magmahal sa ating mga pamilya kung palagi mo na lang binabalik-balikan yung inyong mga hidwaan at away. Tandaan po natin, kung saan ka nakatingin, yan ang iyong mararating. Hindi ko po alam kung alam niyo yung kasabihan that the eyes are the windows to the soul. Ang iyong mata ay ang bintana ng iyong kaluluwa. Kaya ganyan po kahalaga. Kailangan nating bantayan. Saan ba natin dinadala ang ating mga mata? Dahil kung saan ka nakatitig, yan ang pinapasok mo sa iyong kaluluwa. Hindi po ba? Kung anong iyong tinitignan, yan ang gusto mong maranasan. Kaya isang dahilan po yan, bakit pinapaganda natin ang ating mga simbahan Para pagpasok ng isang tao, isang mananampalataya, maranasan niya ang kagandahan ng langit. You look at heaven, you will receive and experience heaven. You look to God, you will receive God's blessing. You look at Jesus, you will receive Jesus' love and mercy. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang babae na may cancer. Sinabihan po siya ng kanyang doktor na ilang buwan na lang daw po ang kanyang itatagal. Dahil kumalat na po talaga yung cancer sa kanyang katawan. Ito pong babae, umuwi, tinignan niya ang kanyang sarili sa salamin. Na-depress po siya.
Nalungkot po siya sa kanyang nakita. Dahil pumayat na po siya, nakita niya nagkakakulubot na ang kanyang balat, nagdidilaw na po yung color ng kanyang katawan. Habang daw po nalulungkot itong babae, napansin po niya yung kanyang old photo album. Binuksan daw po ng babae, tinignan niya at nakita niya yung kanyang itsura, muka, nung bata-bata pa siya. Napansin po niya ang kanyang ngiti, gaano po siya kasaya, yung mukha niyang napakalusog daw po niya. At dahil po napapangiti itong babae, kapag pinagmamasdan po niya yung kanyang pictures sa old photo album, naging ugali na daw po nakasanayan ng babae. Araw-araw, pagkatapos po niyang magkimo, pag-uwi po sa bahay, mananalangin, bubuksan palagi, tinitignan, nire-reminisce. Yan po yung nagbibigay ng tuwa at galak sa kanya. Alam niyo po kung anong nangyari? Isang milagro, isang himala. Gumaling po sa kanser yung babae. Yung pagtingin niya, biglang nakaapekto sa kanya. Yung pong dating patpatin, biglang nagkalaman. Yung mukhang matanda, nagitsurang bata. Dahil lang sa kung ano ang kanyang tinitignan. Kaya napakaganda pong tanong, magandang pagmunihan natin ito. San ba ko nakatingin araw-araw? Sa problema ba? Sa kasalanan? Sa galit? O sa Diyos? Kaya tayo po ay manalangin sa banalamisang ito. Ang Diyos na nakakakita ng lahat. Ang Diyos ng liwanag. Bigyan din ng liwanag ang ating mga mata. Para pag tayo'y nakatingin sa mabuti, tayo din ay makatanggap ng mabuti. Mga kapatid, palagi mong tingnan ng Diyos. Kahit na gaano kahirap, gaano kalungkot ang buhay, matatanggap mo ang biyaya ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo at pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namangatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahalaga si Jesus sa ating buhay at tinatawag niya tayong maging mga anak ng liwanag. Hingin natin sa Kanyang biyaya ng Diyos para sa atin at sa ating mga minamahal. Manalangin tayo at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway siya ay maging tapat na liwanag ng lahat ng bansa at manatiling matatag sa ituro ng mga aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway sila ay maging inspirasyon at gabay natin sa mundong puno ng paghamon sa tamang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga magulang at mga guro, naway gabayan nila ng may pagmamahal at kabutihan ang mga kabataan at hikayatin silang piliin ang tama at iwasan ang kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, Ikaw ang tanglaw ng sanlibutan at ang aming buhay.
Liwanagin ang aming mga kaisipan upang makitang iyong katotohanan. Linisin mo ang aming puso upang kami ay matutong magmahal at palakasin mo ang aming kalooban upang umasa kami sa muling pagkabuhay. Ikaw ay nabubuhay at nagniningning magpakailanman. Amen. Iyong tanggapin, buon naming mahal, itong mga handog na sa'yo'y nagmula, ang tinapay at alak na magiging bukal ng iyong habag at awa. Sa iyong dakilang ngalan, ako'y iyong duludang, hiling kong kaligtasan. Diyos ko, nawa'y iyong patinggan, ang iusap ko'y pagbibigyan. Iyong nakapit, buon naming mahal, itong mga handog na sa'yo'y nagmula, ang tinapay at alak na magiging bukal ng iyong habag at awa. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang mahal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin, amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito sa banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming pagkukusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutan iyong iniatas sa aming pagtutulad sa anak mong mahal na nagpapakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana.
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y kaalis sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, lagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Minsan isang takip silim, may nagdiwang at may naghalin ng tinapay at alak, pagkain nagmula sa langit. Minsan isang takip silim, may lumuhong nananalangin. Ang tadhana'y huwag mangyari, ngunit kung nais siyang tutugtin, kasama-sama natin siya. Ang puso natin babaguhin, ang hain niya ay tanggapin. Kahit
Naway maging isa lahat. Ito'y kanyang huling habilin sa pagmamahal ninyo. Ang mundo'y magbabago. Siya ay nasa salika at lihim siya sa sakramento. Makikita sa ating kapwa. Ano pa't sa mukha ng mga dukha. Sama-sama natin siya. Ang puso natin babaluhin. Ang hain niya ay tanggapin. Kahit hindi natakip siling. Isa-isa takip siling. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawaran niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin po natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na hinihiling natin na mabilis na gumaling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Mapinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay. Habang nasa ibang bansa, palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na sinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong kinalulugod ay lagi naming maisaisip at ikaw ang aming wagas na maibig. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa ating mga bisita, mga followers na pumupunta dito sa ating parokya para makasama natin sa ating banal na misa bawat linggo. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Thank you very much po sa inyong pagdating. Muli ko pong pinapaalala na sa susunod na pong Sabado, no, March 21, ang ating Grand Healing Mass. Free, wala pong bayad ito.
dito po sa bayan ng San Fernando, Pampanga Convention Center. 6 o'clock po bubukas sa mga pintuan, 8 o'clock po sakto mag-start ang ating recollection. Susundan po ito ng misa at pagkatapos po yung pong laying of hands o pagbibigay po ng langis sa mga may sakit. First come, first serve po ito. Pero wag po kayong mag-alala, marami na pong upuan, makakaupo po kayo at maluwang din po ang ating parkingan. See you there on March 21, Saturday. Okay? Kung ano ang iyong tinitignan, yan ang iyong tatanggapin. What you are perceiving, you will be receiving. Kaya nga nanganganak yung problema mo. Kasi puro na lang problema ang iyong tinitignan. Kung gusto mong magkaroon ng solusyon ng iyong problema, you try to look at different possibilities, different solutions. Hindi ka gagaling. Palagi na lang nagsa-self-pity ka. Kung palagi na lang tinitignan mo, saan masakit. Pero maghanap ka. Ano kayang magiging lunas ng aking pangangatawan? Hindi rin matatapos yung away nyo kung palagi yung inuungkat, tinitignan. Ito kasing problema mo, ito kasing ginawa mo, ito sinaktan mo ko. But you try to go back, try to look how you love each other. Vision is very important. Hindi ka makakapagpatuloy sa buhay mo kung hindi malinaw ang iyong paningin. At ang mabuting balita, ang Diyos nagbubukas ang ating mata, nagbibigay ng liwanag. Kung palagi mo tinitignan ng Diyos, makakatanggap ka ng biyaya galing sa Diyos. Kung ikaw ay nalulungkot, pumasok ka sa simbahan, titigan mo lang ang krus. Yan ay isang mabuting balita. Ganyan kakamahal ng Diyos. Na kaya niyang ibuwis ang kanyang buhay, magpapako, magpakamatay sa krus para sa iyo. Ano pa ang iniiyak mo? Huwag kang mag-alala. Dahil hindi mo man nakikita, merong ginagawa ang Diyos. Hindi naman lahat ay kailangan mong makita. Ang mahalaga, kailangan ka lang magtiwala sa Kanya. Di po ba? Hindi ibig sabihin wala kang nakikita, walang nangyayari. Limitado lang ang iyong mata. But with faith, you will see more. Kaya nga po, ngayong paparating na linggo, spend more time looking at God. And then, you say, Lord, I trust your vision. I trust your plan. May that give you hope. Ang magpalakas sana sa iyo ay yung magandang plano ng Diyos sa iyo. Maaring ikaw ay nasasaktan. Maaring ikaw ay nahihirapan. Maaring ikaw ay nabibigatan. Pero maaring yan ang kailangan para idala ka ng Diyos sa mas magandang kalagayan. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.